guys! Welcome back to my channel. So, for this video, I will be doing a simple and easy back-to-school makeup tutorial. So, this is the look and very simple siya, diba? As you can see, it's perfect for everyday. And lahat ng makeup products na ginamit ko dito sa video na to, lahat sila mabibili sa Watson's, SM Department Store, or kung saan man. Kasi, halos lahat dito local brands. So, kung gusto yung i-recreate tong look na to, madali nyo silang mabibili sa drugstores. And since student pa lang tayo, wala pa tayong pera, diba? Very tight yung budget. So, lahat to very affordable. Kung pwedeng mag-makeup sa school nyo, ayan, I can recommend this look. And ako kasi I'm in college, so pwede na kami mag-makeup. And ako talaga, parang feel ko, kaya ko naman umalis ng bahay without makeup. Pero, I just feel more confident with makeup on since hindi ako confident sa skin ko. So, ayun, ako kahit late na ako, habang nagde-drive, nag-makeup ako, ganyan, para lang talaga matakpan yung blemishes ko. And alam ko, kapag high school student ka, most schools hindi pa pinapayagan yung students na mag-makeup. And kung hindi pwede yon, that's fine. Kasi, diba, maganda naman tayo lahat, kahit walang makeup. Ako talaga, I just prefer na may makeup, di ba? So, kahit may makeup, dapat yung look is very fresh lang and very natural looking. Kahit may makeup ka, dapat hindi halatang may makeup. Dapat parang glowing lang. Dami ko na sinabi, di ba? Pero ngayon, let's start with the makeup tutorial. So, the first product you will use is primer. So, meron ako dito ng Quick FX No Shine Mattifier. Well, hindi ko naman siya matatawag as primer since parang feel ko hindi niya napapatagal yung paglast ng makeup. Pero ang ginagawa niya is namamattify niya yung face, so nakokontrol niya yung oil throughout the day. So this is 99 pesos lang and yung packaging niya ganyan. Nasa parang sachet lang siya and then meron siyang ganyan. Para dyan magdi-dispense yung product. Ilalagay ko siya sa buong face pero magpo-focus ako sa T-zone kasi yun yung part na pinaka nagiging oily ako. Alam nyo, ang weird ko kasi yung naamoy ko dito sa Quick FX, parang amoy Skyflakes siya. Hindi ko alam kung ba't yun yung naamoy ko. Pero after ma-absorb na ng skin mo yung mattifier or yung primer, next is foundation or BB cream. So, since, ayan, nakita nyo, I have acne scars. Diba? Gagamit ako ng foundation and foundation girl talaga ako. Foundation girl. Parang weird. I prefer foundation talaga kaysa sa BB creams. Kasi, parang gusto ko lang talaga yung coverage ng foundations. So, nasa sa inyo yon kung gusto niyo ng foundation or BB cream. Pero kung maganda naman yung skin niyo, actually, pwede nyo i-skip yung foundation or BB cream. Go straight to concealer kung may gusto kang i-conceal. And meron akong 2 recommendations dito. Oops, baliktad. Ayan, may 2 recommendations ako. For this tutorial, ang gagamitin ko is the foundation. So, dito muna tayo sa BB cream. So, this is a BB cream from Maybelline. Ito yung Super BB Mineral Guard filter. Ayan siya. This is, magkano ba? 399. So, magka-price lang pala sila nito. Matagal na sa akin to. So, as you can see, medyo paubos na siya. I like this one kasi kahit BB cream siya, yung coverage niya parang hindi pang BB cream. Para siyang almost foundation. Pero since gusto ko nga mag-foundation, ito yung gagamitin natin. This is the Maybelline Fit Me Matte and Poreless Foundation. So, ito yung bagong release lang dito sa Philippines. This is 399 pesos din. And yung shade ko dito is 120 Classic Ivory. Medyo light siya sa skin ko, pero acidic kasi ako, so nag-oxidize talaga sa akin yung mga foundation. So, habang tumatagal, nagda-dark siya and nagiging skin tone ko na siya. So, i-apply ko lang siya sa buong face ko. And then, I'm going to blend it with my beauty blender. So, ayan, mukha na akong multo. Sobrang puti dahil sa ring light. Tapos, since maputi nga yung shade kasi acidic ako. And lahat ng foundations ko ngayon actually maputi sa akin kasi, diba, nag-beach kami. Kaya umitim ako. So, for concealer, this is the Maybelline Fit Me Concealer. Yung counterpart na concealer nitong Maybelline Fit Me na foundation. Ito isa sa mga favorite concealers ko. Kung wala kayong masyadong blemishes sa mukha, pwede naman kayong mag-concealer na lang. Conceal nyo na lang yung dark, yung under eyes nyo para ma-brighten yung face. Concealer pala is ano na lang,
199 pesos na lang siya instead of 299. Since nung dumating yung Maybelline foundation, yung Maybelline Fit Me foundation, nag-lower yung price. So, 199 na lang siya ngayon. Nababother ako sa puti ng mukha ko. Sorry, guys. So, ngayon, mas puputi pa yung face ko kasi magbe-bake tayo. Kasi, I have oily skin. So, kailangan ko talaga mag-bake everyday kasi yun yung way para hindi ako masyadong maging oily throughout the day. So, ito yung gagamitin ko, the Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. So, ayan, ibibake ko lang yung buong face ko. Pero kailangan mag-focus dito sa under eyes para hindi mag-crease yung concealer. Dito rin sa laugh lines para hindi mag-settle yung foundation. So, habang nagbe-bake, sasabihin ko muna sa inyo yung isa ko pang recommendation for the powder. So, ito yung Maybelline Clear Smooth All-in-One. The pressed powder. So, meron siyang SPF 32 PA+++. Ayun. So, ito siya. Ganyan siya. And, gusto ko to kasi nagbibigay siya ng coverage. Ayan yung gusto ko talaga. So, kapag mag-retouch ako, syempre, hindi na ako magbe-bake. So, ito na lang ilagi kong dala, which is pressed powder, para madali lang i-apply. So, after mga 5 minutes, pwede mo nang i-dust off yung baking. So, ayan. And then, for bronzer, ang gagamitin ko is the ED Advance na, what do you call this? Basta yung may blush and contour. Yan. Ano pa tawag dito? Parang blush duo ata. Basta parang may duo dun sa name. So, ito siya. And this is in the shade Golden Goddess. So, ang pinakasikat nila is yung Baked Fig. So, ito hindi siya ideal for everyday use na blush kasi may shimmer siya. Kita nyo ba? Diba may shimmer siya? So, medyo hindi siya ideal for everyday use. Pero, gagamitin ko tong contour shade to bronze para medyo mabigyan ng definition yung face ko and syempre para hindi siya ganun kaputi. So, yung contour shade nito, same sila nung color sa Baked Fig. So, okay yun. So, very light lang kasi ayaw mo namang mag-overpour since everyday makeup lang siya and syempre nasa school ka. So, kailangan hindi naman pack na pack, di ba? For blush, ang gagamitin ko is the Nichido True Colors Powder Blush in the shade Tomato. So, this is 88 pesos lang. So, sobrang mura niya lang. And, ito yung color niya. So, lalagay ko lang siya dito sa cheeks ko. So, since hindi na uso ngayon yung matte lang na makeup look, uso ngayon is yung kailangan may glow, diba? Kailangan may highlighter. So, wala akong highlighter from the drugstore na may i-recommend. Yung as in, very affordable, pero maganda. Pero, ang gagamitin ko na lang is yung blush dito sa from the Everbelena na Duo. So, ito, since may shimmer siya, alam kong blush siya, pero very light lang naman. Gusto ko lang kasi may glow lang sa mukha. As in, may shimmer lang. Kahit onti lang, very subtle lang. Para hindi flat yung makeup look. So, ayan. So, ayan. Hindi ko alam kung makikita sa camera, pero ayan. So, for the eyebrows, I have 3 recommendations. The first one is from Nichido. Ito yung Nichido Eye Pencil na ang shade is dark brown. This is 60 pesos lang. Sobrang affordable niya lang. Maganda siya. And meron na siyang kasamang brush. Yung next recommendation ko is from Maybelline. This is the Fashion Brown na 3D Brow and Nose Palette in the shade Light Brown. So, ito siya. So, meron siyang parang wax and then may dalawa siyang powder. Actually, ito daw, parang pang-contour siya ng nose. So, ito talaga yung lagi kong ginagamit. And then, for my third recommendation is from Intuit na waterproof eyebrow color. So, ganito siya. Medyo mahirap siyang gamitin. Ang ginagawa ko is binabasa ko yung brush para makuha ko yung pigment niya. Pero siguro for this tutorial, ang gagamitin ko na lang is the Nichido pencil. So, i-outline ko lang yung eyebrows ko and then i-fill in ko siya.
Okay, ayan. So, yung eyebrows, it doesn't have to be perfect since natural lang naman yung dapat nating ma-achieve na eyebrows. And pang everyday lang naman siya, so hindi naman kailangan na as in eyebrows on fleek, ganun. Okay, so for mascara, meron akong 2 recommendations. First one is from Nichido. Ito yung 7 times volume curl mascara. Hindi ko na maalala kung magkano to, pero I'm sure it's very affordable. And yung second recommendation ko, which is yung gagamitin ko for this video, is from Maybelline. This is the Hyper Curl Volume Express, and waterproof siya. So, gusto ko siya kasi sobrang mura niya lang. It's only 199 pesos. And waterproof siya. And hindi siya mabilis mag-smudge kasi mahilig akong magkuskus ng mata. So, hindi siya kakalat. And then, na-hold niya yung curl ng lashes ko buong araw kasi yung lashes ko is medyo bumababa. So, na-hold niya yung curl. So, gustong-gusto ko to. So, ngayon, I'm just going to curl my lashes. So, for the last product, which is lipstick or lip tint, well, yung lip tint na meron ako dito is the KJM lip tint, which is hindi siya available sa drugstores. So, kailangan mo siya bilhin online. Pero, kung may recommend ako na lip tint from the drugstore, yun yung Everbilena na lip tint, yung parang nasa parang tube. Pero, ang ayoko lang doon is kailangan mo talaga mag-retouch kasi mabilis siya mag-fade and medyo ayoko yung taste niya kasi sobrang pait. Kaya, ayun. Pero, for this video, ang gagamitin ko na lang is lipstick since madalas din talaga akong mag-lipstick. I have 2 lipsticks here from Maybelline. Ito yung powder mattes na Touch of Nude and the creamy mattes na Clay Crush. So, I'm going to show you yung swatch. Ito yung Clay Crush, which is parang nude. More on the nude siya. Perfect for everyday. Sa camera, medyo pinkish pa siya, pero sa personal, it's nude talaga. And then, this is Touch of Nude. Wait. Touch of Nude, pero ito yung mas peachy para sa akin. Actually, mas pink siya. This is Touch of Nude and this is Clay Crush. For this video, ang gagamitin ko is yung shade na Clay Crush since for the past weeks, ito talaga yung ginagamit ko na lipstick. So, that is it for this tutorial. Sana nagustuhan niyo itong look na to. It's very easy and simple to do. And lahat ng products dito very affordable. So, yun yung gusto kong ma-share sa inyo na kahit affordable, maganda pa rin yung quality. So, ayun. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. And kung nag-enjoy kayong manood, don't forget to give this video a thumbs up. And comment and also subscribe to my channel if hindi pa kayo nakasubscribe. So, thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!